apple guava. Yun na talaga yung pinakamalaki na bayabas na nandito sa amin. Malaki din, kagaya rin ng Vietnam guava. Pero ito ay mura pa at titingnan natin ang quality nito at ang bigat. I-estimate muna natin. Ang ginagamit namin dito na pambalot, newspaper, plastic, tsaka yung styronet na mabibili din sa Shopee. Napakaganda ang mga tatlong bagay na ito kasi malaki talaga ang kanilang naitutulong sa bunga ng ating mga pananim. Ito po yung bayabas namin na apple guava na kung saan ay umaabot ang bigat nito sa 1 kilo. Ito po ay marcoted. Pero bago ito naging marcoted, ito po ay galing mismo sa mga buto. Kasi mas preferable ko po na magbigay ng mga pananim na galing sa buto kung bayabas lang naman ang pag-uusapan. Kasi ang bayabas po ay mas maganda ang tubo ng bunga kung ito ay nanggaling sa mga buto. Sapagkat ang kanilang root system ay kompleto. Hindi gaya sa marcot na modified na natin yung sanga na magkaroon ng mga ugat. Kaya huwag kayong mag-alala kung ang nabili ninyo ay bayabas na nanggaling sa mga buto. Sapagkat ito ay maganda naman at kung anong laki ng kanyang mother plant, halos parehas lang kasi nga complete flowers naman yung mga bayabas natin. Ganito po ang kanyang laki. Siguro kung estimated ko ito, mabigat talaga. Malapit na ito sa or mahigit sa kalahating kilo. Sayang nga lang yung isa napigtas dito. Sayang. Ito naman po ay mura pa. Hindi pa. So kung inyo makikita, kulay green pa yung banda niya dito. Hindi pa pwede ito i-harvest. Dapat yung kulay niya ay ganito. O light pa dito. O yung medyo kulay puti na siya. Hindi dark green. Ito dark green pa. Ibig sabihin, ano pa ito? Hindi pa matured. Sayang. Pero ito naman, ganun din. Siguro aabutin pa ito ng kalahating buwan o 1 buwan. At ano na, ma-reach niya na yung bigat na gusto natin maabot sa kanya. Ganito po yung apple guava namin. Kaya babalutin natin ulit ito mga bossing, yung bayabas na ito, kasi nga hindi pa ito fully matured. Papalakihin natin ito. At ito naman po ay ginagawa namin na planting materials. Nag-iiwan kami ng isang bunga sa bawat puno, yung pinakaunang bunga nila, at yun yung gagawin naming planting materials. Tapos yung iba, yan naman po ay aming binibenta at ginagawang model dito. Pinapatikim namin sa mga farm owner kung gaano nga ba ka tamis, gaano nga ba kalambot, katubig yung mga bayabas namin, para ma-convince namin sila na bumili dito ng mga pananim sa aming sakahan. Yun lang po mga bossing.